siya na naman sa taas. Tapos ngayon, umaling-galing ng konti. Kung pili na yun, kanina maga, nagiging pa lang ako, okay pa. Ngayon, pilay na. So, even, kasi meron mga pagsubok. Kasi wala naman yung mga pagsubok na, hindi mo tayo magiging kagatan. Kaya nga, kakantay ka rin natin ito. Ay ito, Merly Muang, hindi sana makita ko. Between
Pastor Lily and Sister G. And now, tayo po ay magkusita po sa pinakamahalagang part ng ating food service kay Pong Gastolar. Walang iba kundi ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Iyandrama natin ang ating puso't isip at ang ating mga Bible ay iyandrama natin. Welcome po natin ang tagapagturo po ngayon pong hapon na ito. Walang iba, galing po sa Moriah Baptist Church, si Brother Jen Marco Arda. Amen. Thank you, Pastor Carlo. Amen. So, purihin yung Panginoon dahil po sa kabila po na may karamdaman si Pastor Ricky, siya po nakaawit at siya po nakapag-awit. Tutuloy po natin siya pag-pray, lalo sa kagaya niya ngayon dahil po siya ay sinusampung ng kanyang luring asin. At kaya na po yan, lalo pagka nagkaitadako ng mission, probably sa mission, pagka mabahayo ay kayo maglalakad. Paano po pagka kayo po ay sinumpong mga ganyung sakit? So, pag-pray po natin. So, pray po natin sila Pastor Ricky, that ating September 16, sila po ni Ate Jane, alis na po, papunta ng Thailand. Patuloy po natin sila pag-pray. And also, pray ng Panginoon dahil po sa magandang panahon na meron po tayo. At tayo po ay merong, tayo po nakakadaos ng gawain. At tayo po ay nandito. Salamat po sa mga nandito. Patuloy na naging tapat sa pagdayo. Ayan, sa mga members po natin faithful and active. Tayo po ay naging ginagamit talaga ng Panginoon. And also, I thank Pastor Alex Castro sa privilege po na pinagalag sa amin, sa mga preachers na mangaral po ng salita ng Panginoon. At we are appointed by the Lord through Him, and then we will do what we are appointed to do, which is preaching the Word of God. Ayan, so bago po tayo umaral sa salita ng Panginoon, next ko lang po yung tanong kung sino po yung, di ba, nakapag-aral sa Bible School. Wala nag-aaral sa Bible School, sa NBI. Ayan. So, natatakip niyo po ba yung Old Testament survey? Ito sa Old Testament survey, napag-aaralan niyo na po ba yung buhay ni David? Buhay ni David. Nandiyan po yung tinatawag na David the Shepherd. Napag-aaralan niyo yun? Sa Old Testament survey, kami, napag-aaralan namin yun. David the Shepherd, David the Sovereign, ano pa ba? David the sorrowful, David the supreme, David the sinner, and David the seeker. Marami pa po yan, David. Ang ganda ng outline na yun. Hindi ko matandaan lahat ang naging namin. Hopefully, isa sa inyo may mga nakakanda. At kukuha po tayo ng isa doon sa topic na yun. Kukuha po tayo doon sa David the seeker ng ating topic ngayong oras ito. Saan po natin ang ating mga Bible sa 2 Samuel chapter 11. Buong chapter po babasahin po natin, verses 1 to 27. Salitan po tayo. Ako po verse 1, kayo po verse 2. Nasamatin po natin ang verse 27. 2 Samuel chapter 11, verses 1 up to 27. Napakagandang topic po nitong tatalakayin natin ngayong oras na ito. Chapter 11, verses 1 to 27, at tayo po lahat tayo para po sa pag-aaral, para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Amen. Ako po babasa, verse 1, and it came to pass, after the year was expired, at the time when kings
go forth to battle, that David sent Joab and his servants with him, and all Israel, and they destroyed the children of Ammon, and besieged Rabbah, but David tarried still at Jerusalem. David sent and inquired after the woman, and one said, "Is not this Bathsheba, the daughter of Eliab, the wife of Uriah the Hittite?" David sent messengers and told her, "You should give it to me," and he related her, for she was purified of her and she returned to her house. The woman conceived and sent and told David and said, "I am with child." David sent to Joab, saying, "Send me Uriah the Hittite." Joab sent Uriah to David. And when Uriah was come unto him, David commanded of him how Joab did, and how the people did, and how the war prospered. David said to Uriah, "Go down to the town and watch thy father." And Uriah started out of the king's house, their father David came to the next people of the king. But Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his lord, and went not down to his house. And when they had brought David, saying, Uriah went not down to his house, David said to Uriah, "Camest thou not from thy journey? Why then didst thou not go down to thy house?" And Uriah said unto David, "The art in Israel and Judah abide in tents, and my lord Joab and the servants of my lord are encamped in the open fields. Shall I then go into my house to eat and to drink and to lie with my wife? As thou livest, and as thy soul liveth, I will not do this thing." David said to Uriah, "Tarry here today also, and tomorrow I will let thee give my parts to Uriah, go to Jerusalem today and tomorrow." And when David told him, he did eat and drink before him, and it made him drunk. And at even he went out to lie on his bed, and with the servants of his lord, but went not down to his house. And it came to pass in the morning that David And he wrote in the letter, saying, "Set ye Uriah in the forefront of the hottest battle, and retire ye from him, that he may be smitten and die." And it came to pass when you observed the city, that he assigned Uriah 3 days' preaching that the And the men of the city went out and fought with Joab, and there fell some of the people of the servant of David, and Uriah the Hittite died also. And Joab sent and told David all things concerning the war. And charged the messengers, saying, "When thou hast made an end of telling the matter of the war unto the king, And it so be that he shall rise and say unto thee, Wherefore approach ye so nigh unto the city when they make fight? who smote Abimelech the son of Jerubesheth, did not a woman cast a piece of a milestone upon him from the wall that he died in Thebes? Why went ye nigh the wall? Then say thou, thy servant Uriah the Hittite is dead also. So the messenger went and came to David, who was sent before. The messenger said unto David, Surely the men prevailed against us, and come out unto us into the field, and we were upon them even unto the entering of the gate. And the children shall come home for one other servants from the and the servant Uriah the Hittite is dead also. And
David said unto the messenger, Thus shalt thou say unto Joab, Let not this thing displease thee, for the sword devoured one as well as another. Make thy battle more strong against the city, and overthrow it, and encourage thou him. Yung pinakamaganda, yung hilingan natin. Verse 27, And when the morning was past, David sent her into his house, and she became his wife, and bare him a son. But the thing that David had done displeased the Lord. Yan. But the thing that David had done displeased the Lord. Jeremiah chapter 17, verse 10. Yan. Jeremiah chapter 17, verse 10. Ito po yung kabisada na bawat isa. I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his grace, and according to the fruit of his doings. Maraming tumayo. Maraming dakilang Diyos, maraming salamat po sa privilege na kami po ay makapakinig, makapangaral, Panginoon ng Diyos sa inyong salita. Salamat po kami ng Diyos pagkat Panginoon ay binigyan din po kami ng privilege maging anak mo. At sa oras po ito, Panginoon ng Diyos, inalangin po namin itong salita mo na mapapakinggan po namin, ito po ay magsinking sa puso po na bawat sa Panginoon Lord. Sa iyo po namin nagkakawala ang mga puso, nilalapit po namin ang mga sarili sa iyo, Panginoon Diyos. Ito po itong buksan, matutunan po namin tagapin kung ano mang mensahe mo, kung sino mang nangangaral, kung sino mang gagamitin mo, Panginoon Diyos. Lord, kung ang gawa ng Diablo, kung hindi mo kayo tulungan, makagawa mo sa aming kalagitnaan, Panginoon Lord. Patuloy na ikaw ang maluwalhati. Bless po kami sa oras na ito sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po yung gusto po ngayon. Ayan po. Yung storya po ng itong chapter, yung 2 Samuel, chapter 11, verse 1 to 27, ay ito po yung, dito po kinuha yung point na, yung lesson sa Old Testament survey na ano po, David the sinner. Si David the sinner, na si David po ay nagkasala. Hindi lamang po sa harapan ng Panginoon, kundi sa kapwa niya, Hudyo, na sa panahon po natin ngayon ay kapwa Kristiyano. Ayan, so David and Uriah are pictures of Christians today, for they both serving the Lord in their ministries. Una, si Uriah, ano yung kanyang ministry that time? His ministry as a soldier. Ang kanyang ministeryo bilang sundalo, bilang mandirigma ng Israel. Bilang tapat ang lingkod, tapat na servant, tapat na sundalo ng Israel. Ayan. At si David naman po, ang kanyang ministry that time ay isang hari. Siya po ang man of God dito sa ating binasa, diba? So may kanya-kanyang ministry, may kanya-kanya palang ministry that time sa Old Testament. May hari, may sundalo, meron din Levites. So hindi po binanggit dito, later on, mababanggit po si Prophet Nathan. Mababanggit po natin yan dyan. So, ayan. So David, ano nga ba yung ginawa ni David na bibigyan natin pansin sa oras na ito? Diba? Si David nagkasala. Yan. So anong ginawa ni David? Pinakuha niya si Bathsheba kasi nagandahan siya. Sobrang ganda, naliligo eh. Pinapunta ng hari sa kanyang chambers. At doon, nangyari na po ang hindi dapat. Yung si Bathsheba ay may asawa. Si David din po ay may asawa. I think ito ata yung asawa ni David. Diba? Mababanggit natin ngayon yung mga asawa ni David mamaya, yung mga natatandaan yung mga naging asawa ni David. Diba? So ang naging focus natin dito sa pag-aaral is yung pangyayari between David and Uriah. Na kung saan, dahil nagkasala nga si David ng adultery, at para nakago siya ng hindi kanya, gumawa siya ng ilang plot, gumawa siya ng paraan para hindi siya mabuking, para hindi lumabas yung kanyang ginawang kasalanan laban sa
sundalo na si Uriah. At sa panahon po natin ay kapwa Kristiyano. Ang title nga pala po ng pag-aaral natin, Hidden Agendas Cannot Be Hidden from the Lord. Hidden agendas cannot be hidden from the eyes of the Lord. Bakit? Ang Panginoon po natin ay hindi lamang po all-powerful, hindi lamang omnipotent, omniscient siya. Siya po ay omniscient. Kita-kita niya po lahat, even yung bilang ng buhok natin, kahit yung pinakamaliit na isa sa buhok natin, kung meron ka mang isa, kung meron ka mga puto sa ulo mo, kitang-kita ng Diyos yan. Diba? So, walang nakakatago sa Panginoon. Even sa loob ng simbahan, sa loob ng church, sa loob ng kumpanya, sa loob ng school, meron dyan tumatakbong hidden agendas. Bakit? Bakit? Kasi po, ang tao ay natural na makasalanan. Ang tao po ay natural na gumawa ng masama. Natural po siya na magkaroon ng ugali na hindi maganda. Ngayon, talakayan po natin, what are the causes for a person to have hidden agendas against his fellow brethren in the Lord? Ikakaroon? Yes, ikakaroon. And me, myself, I have experienced that. Na-experience ko yan. Na ako, wala akong hidden agenda laban ng kapatid. Ako, mabuti ang hangarin ko, alam ng Diyos, mabuti ang puso ko, may gumawa ko sa akin ng hindi maganda, ginawa ng paraan para mawala ko sa church. Ano nangyari? May nagtagumpay, meron din nagtagumpay. Kaya pala dito tayo ngayon. So, hindi ko pa elaborate. Diba? So, ano nga ba yung naging cause para sa isang tao para magkaroon siya ng hidden agenda laban sa kanyang kapatiran sa Panginoon? Number one, selfish interest. Yan. Selfish interest. Ayan. Nagkakaroon siya na hidden agenda laban kay kapatid dahil sa selfish interest. For example, ng selfish interest dyan is yung selfish interest dyan, yung kumbaga, ikaw, lalapit ka kay kapatid. Magiging magkaibigan ka kay kapatid kasi mapera si kapatid. Ano nangyayari? Nagkakaroon tayo ng hidden agenda, then, so kinakaibigan niya si kapatid dahil lang dun sa yaman na meron siya. Diba? Selfish interest ko yun. Ano ba? Craving for fame and power. Craving for fame and power na kung saan tatayo sa likod ng pulpitong ito, hindi pala para pupurihin ng Panginoon, kundi para mayangat yung sarili. Hidden agenda. Because of the craving for fame. Craving for power. Ayan. Craving for power, yung mga nasa natin, yung ibang mga nasa politiko natin, di ba? Yung ibang nasa gobyerno na uupo sa upuan ng government, isa sa mga gabinete ng gobyerno para yung iba sa kanila para po makinabang. Nangyayari po sa church yan. Huwag po natin i-neglect yan. Nangyayari po yan. Example po ng pangyayari dyan is yung masama ka sa board of trustees para para mag-gain mo yung power. Kumbaga, meron kang authority ngayon. Ngayon, ang mangyayari, ang gagawin ni kapatid na nasa board of trust, nasa authority, gagawin niya yung tinatawag na power trip. Gagawin yung tinatawag na power trip. Ayan. Bakit po napapangalan ngayon nito? Bakit? Nangyayari po ito kay Sam Church. Saan? Hindi lang sa pinanggalingan ko, maging kay saan. Nangyayari na mo bakit? Ang Diablo, busy po saan? Sa mga mananampalataya. Ang mga unbeliever, hindi siya busy sa mga unbeliever. Kumbaga, kung yung ginagawa kasi ng mga unbeliever, kumbaga ano na yan eh. Wala namang problema. Kumbaga, ano na lang yan. Kumbaga, sige, okay lang. Okay naman sa akin yung ginagawa nila eh. Hindi ko na sila parang bigyan ng pansin. Meron tatanggap sa kanila, magiging busy niya ang Diablo.
Ayan, hanggang sa sisirain niya yung testimony, hanggang sa pabalik sa nakaraan, hanggang sa kung ano ang gagawin ng Diablo. Ngayon, pagkasama siya sa church, ayan na ang pagbubulo ng Diablo. Kasi mas busy ang Diablo sa atin. Kaya po nangyayari yung mga tinatawag na hidden agenda naman kay kapatid. Nangyayari po yan. Dahil una sa selfish interest, pangalawa sa craving for fame and power, pangatlo, lustful desires. Ayan. Sample ng lustful desires. Ate ng Bible study si kapatid, parang kay sister. Ate si kapatid ng Bible study dahil sa gwapo, macho, makaya si brother. O diba? Ate ng Bible study, ate ng church dahil may mabigas. Ayan. Or anything. Diba? Marami services pala yun, yung ate sa church, para lang sa bigas, para lang sa papremyo. Nangyari na po yan. Sa pinagaling ako, marami na experience ng ganyan. So, hindi naman para sa So, nangyari po lahat ng mga to. Selfish interest, craving for power, lustful desires. Kaya pa nagkakaroon ng hidden agenda dahil po sa mga yan. Pangapa, materialism. 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 Hindi kong papasok ka sa ministry para kung ano yung nakamit ni kapatid. May expect. Kasi, hindi siya pumasok siya sa ministry. Dahil sa ministry, nakakatanggap siya ng ganito, something, nakakatanggap siya ng bagong bag, nakakatanggap siya ng bagong ganito from the church. O, diba? Nakapasok. Isaiah 56:11. Basahin po natin. Masakit po ito, pero nangyayari. Pero sana, huwag mo namin tularan. Isaiah 56:11. Ayun. Ye, they are greedy dogs, which can never have enough, and they are shepherds that cannot understand. They all look to their own way, everyone for his gain, para sa pakinabang from his quarters. Ayan, para sa sarili nila. Ayan, example po ng mga ganyan mga uri ng tao is yung mga nag-worker sa mega churches. Yan, nangyayari po yung bakit? Nakikita po nila yung pastor nila, binibigyan ng magagandang sasakyan, binibigyan ng mga magagandang motor, bibigyan ng mga magagandang something. Itong mga worker, ibang mga worker, di naman lahat. Di ba? Di naman lahat eh. Meron din mga worker na tama pa rin ang puso. Kasi I, the Lord, search the heart, I try the reins. Sinusubok ng Panginoon ang bawat magagawa habang worker pa. Alam ng Diyos yan. Meron mga magagawa, gusto maging pastor para lang sa ganito, ganyan, ganyan. Ang hindi nila inintindi yung mismo hirap ng pagpapastor. Hindi nila inintindi yung hirap ng kanilang pastor. Bago sila nakatayo sa ganitong posisyon, bago sila nagkaroon ng mga givers sa mga malalaki magbigay para magkaroon sila ng mga magagandang something. Meron pa nga iba binigyan ng pabahay. So, nagkakaroon ng wrong motive, nagkakaroon ng hidden agenda. Yan, dahil sa materialism, sana huwag mo natin tularan mga co-workers natin sa Panginoon, no? Patuloy tayo sa Panginoon na may tamang puso. Kasi ang Panginoon, sinusubok po tayo. Kaya ako po, pinili ko po ang magtrabaho. Bakit? Kung gusto ko magkaroon ng something, ipaprodukuin ko. Kung gusto ko naman magkaroon ng bagong motor o atong bago, di pag-ipunan ko. In fact, 2019, ilang years ago yun? 4, 3, 2, 1, 0. 6 years ago. 6 years ago, nung hindi pa kasagsagan ng pandemic, nakain ko lang sa bangko ng mahigit 60K. Bakit? Anong purpose ko nun? Para makabili ako sa sarili pambayad sana ng equity. Saan? Diyan sa Bigis Santosa. Nangyari, pandemic. Meron sa'yo lahat. Pero nag-ipon po tayo. Bakit? Hindi po natin hiningi sa kapwa po natin yung mga yun. Kundi, tinrabaho natin yun.
Diba? Dahil sa masipag po ang hiling ko na magtrabaho, nag-ipon po tayo na nag-ipon hanggang sa nabuo po namin mahigit 60K na yun. Diba? Ibig sabihin, pagtrabaho natin, kung gusto natin magarbo, kung gusto natin ng maganda, kung gusto natin ng branded, kung gusto natin ng something na kumbaga, excuse me, something na kumbaga, may pagmamalaki ka, pagsikapan natin. Diba? Pagsikapan po natin. Kaya ako talaga gusto ko talaga yung nagtatrabaho. Gusto ko na maayos ang magandang pamilya. May pinagkakanta ko na. Diba? Gusto ko na maayos na maayos lang na kasal o magandang kasal. Hindi natin hinihingi sa mga kapwa natin mananampalataya. Hindi na po kailangan yung bahala ko kayo kung gusto niyo pong magbigay. Diba? Pero, the point is, kung gusto po natin ng something, di ba, huwag po tayo lumaan sa mga ganong klase ng hidden agenda. Kumbaga, pagtrabahuin natin. Pagtrabahuin natin. Di ba ba, sabi nga niya ang Panginoon ni Adan, di ba? Ang lahat, in the sweat of thy face, you shall eat bread. Sabihin lang nun, ang lalaki, kung lalaki, magtatrabaho ka. Magtatrabahuin mo lahat ng yan. Even Pastor Alex Castro, ang kanyang ayon sa kanyang testimony, hindi naman po siya pastor, nag-sideline din po siya. Sa pamamagitan ng mga networking business, dyan po niya po napaaral si Ate Abby, si Pastor Tony, even si Ate Hana. Sa mga networking business, ibig sabihin, hindi naman po siya pastor nag-sideline, nagtatrabaho din. Diba? Hindi po siya hindi siya po naghihingi sa member. Diba? Kung baga tinatrabaho din po niya. So, gano'n yung mga pastor na dapat po natin kailangan. Diba? So, materialism, huwag po tayong gano'n. Huwag po tayong magkakaroon ng hidden agenda dahil sa pagiging materialistic po na at huwag po tayong magiging materialistic. Yan po magiging hadlang para po sa pagiging natin sa Panginoon. Number 5, envy. Ayan na po. Yan na po yung mga inggitan na ang inggit, sabi ni Joey De Leon, ay isang sakit na mahirap malunasan. Kaya po sa mga may inggit po dyan, get well soon. Diba? Dahil sa inggit, gagawa ng ganito, sisiraan si kapatid, ganito, ganyan, ayaw lang namin na naiingit sa kapatid eh. Ayaw namin na naiingit siya sa mga meron si kapatid eh. Kulong talang meron si kapatid eh. Diyan na nagkakaroon ng hidden agenda dahil sa inggit. Kristyano po tayo. Kahit kung tayo po ay nalay Kristo, yes, ang Holy Spirit tumutulong sa atin, tinungan din po tayo na huwag tayo nainggit, tulungan din naman po natin sarili natin na labanan ng inggit. Amen? Diba? Number 6, hatred, galit, pupot. Ayan. Dahil sa galit na ginawa sa inyo ganito, ganyan, nagkaroon ng hidden agenda, nagkaroon ng hidden plan para mabagsakin si kapatid, para mawala sa ministry si kapatid, para mawala sa church si kapatid, para masira sa lahat ng mananampalataya, Moriah Baptist Church, Ibang's Church, si kapatid. Dahil dun sa galit. Diba? Kaya po, nagkakaroon ng hidden agenda. Ang 7, gluttony. Ano po itong gluttony? Ito po yung pinaka to the max level ng, pero to the max level ng hunger, pero masama po siya pakinggan kung Tagalog. Excuse me sa word, sa Tagalog. Alam niyo ano? Patay tutong. Nalalapit lang yung kapatid para lang makakain, para lang sa something, dahil sa kakatawan, yan. Ito ang pinaka-the best example. Atin sa birthday ni kapatid. Ang kapal na mukha, wala pa regalo, nakaapat pang plato. Ang kanin, tsaka ulam. Ang kapal na mukha, pag kinain ka tinira, palit sa kawali. Diba? Gluttony. Ayaw ka na tagalogin ang panging pakinggan. Promise.
office. Ayan. O. Payo po sa mga ano, di ba? Atin tayo ng birthday, may kakilala tayo ng birthday. Huwag po tayo maghanap ng handa. Masyado po tayo eh. Tama? Kung alam natin birthday yung kapatiran, itinigalaw po natin. Pero hindi natin kaya, tumingin na lang po tayo, magkailangan po natin. Hindi pa tayo maghanap ng handa. Sure. Diba? Ang lalabas mo, may gluto din tayo. Diba? Yan ang magandang ugali ng Kristyano. Kaya si Kristyano kapatid mo, kung birthday na, yan mo siya magpahanda o hindi siya magpahanda. Choice na yun. Pero ikaw, kung mahanap mo yung handa niya, dahil birthday lang niya, saan ibig sabihin niya, isang yun, gluto. Kung tayo gano'n Kristyano, alisin po natin yung ganyan kaugalian. Kundi tayo, wag gluto ni, kumbaga, giver po tayo. Kung wala po tayong ibibigay, pwede natin maibigay is prayer. Diba? Prayer. Yan, gluttony. Pangwalo, pessimism. Ano yung pessimism? Bukas tayo ng Bible sa Philippians chapter 4 verse 8. Pessimism. Para mag-guess po natin yung thought. Ano yung pessimism? Ayan. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. So, ano po yung mga bagay yan? Positive things. Diba? So, kung ikaw, kung tinitingnan po natin is yung mga positive na bagay, tayo po ay optimist. Ano po ang pessimist? Kabaliktaran siya ng optimist. Ang pessimism ay kabaliktaran ng optimism. Kung ang optimism ay tinitingnan ay puro good outcomes, ay puro magaganda, ang pessimism naman ay tinitingnan nun ay puro mga negative. At maraming Kristiyano, puro negative na lang ang tinitingnan ni kapatid. Na nakagawa na nga ng maganda, nakagawa na nga ng nagkalooban ng Panginoon, puro pa rin mali ang hinahanap. Pessimist ang tawag sa'yo pagka ganyan. At hindi kalooban ng Diyos sa'yo na maging pessimist ka. Bakit? Hahantong ka sa pagkakaroon din ng hidden agenda laban kay kapatid someday. Diba? Oh. Puro mali ni kapatid, hanggang sa ito na. Nagkaroon na ng hidden agenda ng ginawa. Siniraan si kapatid sa ibang church. Siniraan si kapatid sa ibang kapatiran. Siniraan si kapatid sa ibang pastor. Hidden agendas. Diba? Dahil nagkaroon ng hidden agenda dahil sa pagiging pessimist. O yan po, yung walong yan, ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng hidden agenda ang isang tao laban sa kanyang kapatiran. The lustful desire, sinabi, ayan, nagkaroon siya ng lustful desire. At saka selfish interest. Bakit? Lustful desire kay Bathsheba. Selfish interest, ano to, yung para mapagtakpan yung kanyang pagkakasala laban ni kapatid. Kay Uriah. Kaya siya nagkaroon ng hidden agenda laban kay Uriah. But then, sabi nga ng verse 27, balikan po natin. Verse 27, and when the morning was past, David sent and fetched her to his house, and she became his wife, and bare him a son. But the thing, ginawa ni David, that David had done, ano? Displeasing the Lord. Displeasing the Lord. Pag po tayo gagawa ng mga
Especially, magkakaroon tayo ng hidden agenda laban sa kapatiran natin sa Panginoon. Magkakampi tayo dito eh. Diba? Magkakampi tayo dito, hindi tayo magkakalaban dito. Diba? Pare-pareho lang tayo yung tinubos, pare-pareho lang tayo tumanggap sa Panginoon sa Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, tapos tayo magkakaroon ng hidden agenda para lang masira ang kapwa natin kapatiran. That's a big question. Diba? Bakit ganon? Suriin po natin sa sarili natin. Baka mamaya yung ginagawa na po natin hidden agenda na pala yan, nakakagay ka pa rin. Diba? At ito, limang to, itong limang to ay pwede natin maranasan. 5 points na ito. Introduction pa lang yun. Itong walang bakit o bakit nagkakaroon ng hidden agenda si kapatid at kapatid. Ito kami ba? Hidden agendas against our fellow brethren in the Lord. Number 1, hinders the blessing of the Lord. Na kapag nagkaroon ka ng hidden agenda laban sa kapatid sa Panginoon, yung blessing na inaasahan mo, hindi mo kagad matatanggap. Yung mismo pinag-pray po natin na success, na sinasabi natin makaraos, ano pa, kagalingan mula sa sakit natin, hindi kagad ibibigay ng Lord. Bakit? Naharangan ng mismo hidden agenda natin. Mga kapatid, Numbers chapter 14. Numbers chapter 14. Verse 34. 34 up to 35. Ayan, tingnan ko yung Christian. After the number of the days in which he searched the land, even 40 days, each day for a year, shall ye bear your iniquities, even 40 years, and ye shall know my breach of promise. I, the Lord, have said, I will surely do it unto all this evil congregation that are gathered together against me. In this wilderness they shall be consumed, and there they shall die. Balikan natin verse 34. Even 40 days. This talk about traveling from Egypt to Promised Land ng Israel. 40 days lang nilalakbayin yung Israel. Kumbaga sa atin, sa panahon natin ngayon, kung lalakarin po natin, sa panahon natin, ano ba yun? Wala rito hanggang Bicol. Pwede na. Mula dito hanggang Bicol, pwede na. Diba? Na-imbis, 40 days lang nalalakarin. Pero nung ginawa ang Panginoon, imbis na 40 days, 40 years. Kasi, ang daming pagkakasala ng Israel. Pinabagal ngayon ng Panginoon yung blessing. Na-imbis na mararating nila, 40 days yung mismong blessing, naging 40 years. At ang dami namatay doon. Ang dami namatay. Hindi naman sa gutom, kundi sa pagod. Kung ba naman, maglakad ka na maglakad sa sikat at araw. Tapos tumanda ka na, nagka-high-blood ka na. Diba? Kung hindi pa uso ang high-blood pressure, nakasalita. O pwede yung ibang mga hudyo noon, nagkaroon ng high-blood, namatay sila sa gitna ng disyerto, ng wilderness. Diba? Kasi nga, pinabagay ng Panginoon dahil sa kanilang kasalanan. Na pwede naman mangyari sa atin. Na kapag tayo ay nagkaroon ng hidden agenda laban sa ating kapatid sa Panginoon, yung mga blessing na inaasahan natin dati, na ibig sa bukas dati, magbulag ka. Ba't gano'n hindi dumating? Ba't gano'n hindi na ako ganito? Ba't ganito? Ba't gano'n? Diba? Napakasakit nung umaasa ka sa isang bagay na hindi
Di ba? Yung inaasahan mo na darating yung kausap mo, dahil pinag-usapan nyo, alas 7 ng gabi, ang usapan nyo, pero dumating na siya, alas 6 ng gabi. Diba? Sakit. Diba? Parang, ano ba ito? Alas 7 ng gabi yung usapan, pero 3 hours. Ganun din sa blessing. Diba? Ganun din sa blessing. Na kapag tayo nagkasala sa Panginoon, imbes na ito na yung blessing, hindi kagad binigay ng Panginoon kasi nga, meron tayong ginit dyan, na dapat kapatid. Na dapat natin i-confess. Na dapat po natin pigilan. Diba? Na kapag hindi po natin pinigilan yan, blessings will not come ahead. Nagpipray tayo ng financial provision. Nagpipray po tayo ng comfort. Nagpipray po tayo ng pag-iingat. Nagpipray po tayo ng kagaling mula sa mga sakit natin. Nagpipray po tayo na sana mapromote tayo sa trabaho. Nagpipray po tayo na sana ganito, sana makapasa ako sa ganito. Sana bumasa ako sa ngayong year na ito, sa grade 11, grade 12. Yung mga gulang ka, pinasak na. Diba? Magulat tayo, hindi kagad nangyari yung expect natin. Kasi, meron malapit, ano yun? Yung giving agenda natin natin hindi kapatid. Diba? Pangalawa, not only hinders the blessing of the Lord, number 2, heeds you away from the path of the Lord. Heeds you away from the path of the Lord. Ang Panginoon ay mayroong tahakin na binigay sa atin. Diba? Na kapag tayo ay sasandig sa Kanya, tuloy-tuloy lang po tayo dun sa tahakin na yun. Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kaya ang problema na karamihan mga Kristiyano. Imbis na ipag-pray nila yung sarili nila, imbis na kumbaga ipag-pray si kapatid, nagkakaroon tuloy ng hidden agenda lahat ng kapatid, dahil sa inggit, dahil sa galit, dahil sa selfish interest, dahil sa lustful desire, ano na nangyari? Hindi siya nagdadirect ng Panginoon. Doon sa path, doon sa tahakin, nilagay sa Kanya. Ang ending, hindi niya tuloy nagagawa yung kalooban ng Panginoon. Ang result, siyempre, result na ng hindi magawa ng kalooban ng Panginoon, pabagsak ang Christian natin. Diba? So, kung meron naman tayong galit sa kapwa po natin yung kapatid, pag-pray po natin, in all thy ways acknowledge Him. Diba? Yung problema, hindi. Gagawa ka ng paraan para mawala sa kapatid sa church. Gagawa ka ng paraan para masira sa kapatid sa church. Diba? Dahil na gagawin, sirahan mo, o what, dito, ganyan. Pag-uudso ka na ng kapang Kristyano. Para igangap si kapatid. Kaya nangyayari, imbis na unity ng church, unity against manang sa isang kapatiran. Diba? Imbis na unity sa pagkakaligo sa Panginoon, unity na pala, laban sa isang kapatiran, pinagkakaisahan na pala. Ano nangyayari? Hindi sila ngayon nananatili doon sa path ng Panginoon. Na kung meron kayong problema, ay kapatid, pag-prayan na natin sa Panginoon. Romans chapter 12 verse 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Diba? Right? Kapag ginawa po natin ito, mananatili po tayo sa tahakin ng Panginoon. Amen. And then, pag nandun tayo sa tahakin ng Panginoon, makukuha po natin yung kalooban ng Panginoon. That's right. Makukuha po natin yung mismong blessing ng Panginoon. Diba?
Number 3, hidden agendas against our fellow brethren in the Lord hits you with the punishment of the Lord. Kaya kayang saktan. Yung hidden agenda na meron tayo, pwede yung gamitin ng Panginoon sa iyo para saktan ka pausahan. Galatians chapter 6 verse 7, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Hindi man eksakto, pero pwedeng ibang pangyayari, pero kasing sakit yung ginawa. Laban. Diba? Oh. Pwede tayo maparusahan ng Panginoon pag siniraan natin ang kapatiran natin kay pastor. Diba? Yung magsusumbong ka kay pastor, susumbong mo si kapatid, kay pastor ng mali, ng mga maling paratang, isiraan mo natin sa kapatiran natin kay Pastor Alex, ang mali. Diba? Oh. Dahil sa atin yan, hindi man eksakto, pero kasing sakit yung ginawa natin. Diba? Excuse me. Yes, meron po tayo Psalms 103 verse 10. Pakita siya kung ito siya. Psalm 103 verse 10. Yes. Psalm 103 verse 10. Okay lang yan. At thank you nga pala sa effort ni Kuya Christian. Saya sa mga disciple ni Kuya Jerry po sa Katikan. He had not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Tama naman, hindi tayo reward, pero kung titignan natin yung buong chapter, yung context niya, that talks about the mercies of God. Na gumawa ka ng ganito, diyan natin makikilala ng Panginoon na slow to anger, na hindi siya kagad nagagalit, na hindi niya kagad ipaparanas sa atin. Diba? Kung ang Panginoon hindi slow to anger, yung ginawa po natin ngayon na agili na dyan na laban kay kapatid, pwede natin maranasan ngayon. Diba? Pero hindi. May mercy ang Panginoon eh. Kaya nasabi sa verse 10 eh, He had not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Pero kung babasahin po natin yung buong chapter yan, mercy ng Panginoon. Parang ganito yan. Anak mo nagnakaw. Nagnakaw na pero pero inamin naman. Hindi naman maganda. Inamin naman. O sige, pagpasin na natin. Pinalagpas mo. Pinalagpas mo na pinalagpas. Ano pa rin ang ginagawa? Kasi puno ka na. Parang ganun. Ang sinali dyan, ganun din sabi sa Panginoon. Hindi ka nagagalit ng Panginoon. Binibigyan na tayo ng time para itaman po natin ang ating mga pagkakamali. Binibigyan tayo ng Panginoon para itama yung mismo hidden agenda laban ni kapatid sa Panginoon. Kasong problema, hindi tinama. Ayun. Gusto niya mawala sa kapatid sa church, siya ngayon nawala sa church. Be not deceived, God is not mocked, but whatsoever man soweth, that shall he also reap. Amen. Ibalik. Gusto niya masira si kapatid sa church, si kapatid sa kapwa-kapatid o sa ibang church, bumalik sa kanya. Siya ngayon ang sila. Sila ang testimony. Both unbelievers and believers. Sakit nun. Ang nangyari mo sa kanya, naging persona ng grata pa. Kaya po, umulan na. Kasi, hindi bulag ang Panginoon. Bibigyan niya tayo ng pagkakataon. Tama mo po kapatid. Maging sincere mo sa pagiging mga tawag sa akin ng kapatid. Anak,
Kaso, hindi pa rin ginawa. Dito ngayon tayo papasok sa point number 4. Curse you in the day of the Lord. Dumating na yung araw ng judgment. Dumating na ang araw ng hatol. Dahil ayaw itama yung puso mo rin kapatid. Ito sa'yo. Binigyan niya tayo ng sakit. Binigyan niya tayo ng poverty. Binigyan niya tayo ng mga bagay hindi natin expect na masakit. Kasi pasaway, ayaw confess, ayaw inabot sa Panginoon, ayaw nagkatiwala sa Panginoon, mismo inggit, yung galit, lust of desires, so ever gloomy, a pessimist, ayaw inabot sa Panginoon. Ito na tayo. Dahil araw una, ito na ngayon, Jeremiah chapter 15, verse 31, Behold, I am against thee, although most proud, say the Lord God of hosts, for thy day is come, the time that I will visit thee. Yan na. Tingnan natin yung protection yan. Kaya na dyan ang Panginoon, pupulo na, ito na. Ito din tayo, para pausahan na nila, ayaw maganda. Diba? Curse you in the day of the Lord. Doon natin hintayin na dumating ang araw na matulad tayo ng Panginoon tayo sa mga hidden agendas natin dapat ikapagpili. Hindi ko, yes, sabihin mo, mag-pray ka, okay, pero isa ka pala sa tinig sa kanya. Ikaw pala isa sa mga gagawa ng hidden agenda dapat sa kanya. Sabi ka pa, sinungaling ka pa laban sa kanya. Diba? Natin itayin tayo ngayon. Dumating ang araw, pausahan tayo ng Panginoon. Ay, ito na, dahil sa ayaw natin natanan si kapatid. Kasi mag-pray na lang natin si kapatid. Hindi natin tinatanan, tinawa natin ang hidden agenda dapat ng kapatid. Dumating na ang araw ng hatol. Diba? Natin hintayin yung araw na yun. Meron akong kilala, yung nakapagiging agenda, dumating yung araw, yung hatol sa kanya. Hindi ko pa na sabihin ko nung sakto na alam niyo. Then ako, bilang tinig ko, yes, ito hindi naman ako ng hidden agenda, pero hindi dapat ikaw. Long before wala pa ako dito sa Malaya, bakit ako sa mga Bible study sa dating church. Anong hidden agenda ko? Makita sa system. Diba? Nasa rin na naman yung hidden agenda. Pero hindi naman yung kapatid. Para sa sarili ko. Para makita sa system. Pero as time goes by, matanda naman sa yung system na wala na, pero nulunay ako sa Bible study. Sa pa, hidden agenda ko. Pag-sento ng word of God kung kani-kanino, unang target ko noon, chicks. Babae. Karamihan na, babae, karamihan ka noon. Hindi na puro babae ang inaad ko. Kung sino-sino yung inaad ko, magkilos sa Holy Spirit. Kasi pinagpapatuloy mo yung mismo ministry na nilagay sa iyong Panginoon. Diba? At kasi nila po babae ang personal sa ating mga account, iba-iba na. Pastor na, may Christian na, may ano pa, kahit sino. May iba doon, magandang binata. Kasi, pinagkatiwala ko yung sarili ko sa Panginoon. Yung mismo puso ko na may hidden agenda before, binago ng Panginoon. Kaya ito po tayo ngayon, yung mismong in-expect ko, yung mismong purpose ko doon,
na magkaroon ng sila ng girlfriend before, nangyari na ngayon. Kasi, yung mismong puso natin, pinatama natin sa Panginoon. Yung mismong mga agendas natin, pinatama natin sa Panginoon. Ito ang reward natin ngayon. Nagkaroon tayo, natuto tayong mag-drive, yung nagpaaral sa akin ng driving school, pinipigay ko sa akin ng Bible ko. Yung Bible ko ngayon, na maliit, pangit Bible. Hindi, yung pangatlo, binibigyan ako ng Panginoon ng girlfriend na talagang pastor's wife. Ang ugali. Bakit? Hindi siya judgmental. Hindi siya nakikinig sa isa lang, hindi siya one-sided. Diba? Pinungkat niya yung mga dapat tungkat. Hindi lang siya nagisay sa ibabaw sa hypothesis. In-experiment niya ang totoo. Diba? Which is, yun ang hanap ko talaga sa babae. Kasi ikaw talaga judgmental eh. Kaya maganda pa siya, ikaw mo umihingi eh. Anyway, hey! Tika! Anyway, kayo sa mga boys! Anyway, kayo sa mga ganyang mga klase ng babae. Ito ha? Pag ganun kabango, yung ihi ng babae, sa lahat yung sabihin niya, napakabango ng kanyang ego. Napakabango ng kanyang ego. Anyway, kayo siya. Hindi na mataas. Di ba? Sinasabi, mataasan ng ihi. Eh, nagbabago ka ng ihi. Sabihin na, mag-try yun. Ha? Isip ko ba kayo? Try ko yun ha. Try yun. Hindi nga sa'yo. Gawin kayo sa mga gano'n, lalo sa mga single. Sino ba yung mga single? Charles, Jay, Mr. Carlo. Diba? Payo nga pala, nagdag ko sa mga anahan, sa mga boys. Kung meron kayo pinipipray, mainam na kayo mga hindi pasara ng puso. Kapag sinagot ka rin ng babae, siya kami pangalan sa church. Uy, kami na ni sister ganito. Pag may nagtanong, mahal ba kayo pastor yan? Siyempre, ano niyo po si Pastor Alex? Bakit? Hindi lahat ng sinasabihan mo approve sa'yo. Hindi mo sinasabing hindi na meron hindi sa pagkiri Pastor Carlo. Meron din iba kasi sa ibang churches nangyayari. Pinag-replace si Ganit. Halimbawa, si Ate Abigail. Nangyari sa Ate Abigail. Pinag-replace siya ni Brother Mark. Pinag-replace siya ni Brother David. Pinag-replace siya ni ganito, ganyan. Hanggang sa yung tatlong kalalakihan, nag-away-away na dahil sa isang babae. Which is yun ang pinakayo. Ako, kung malibawa meron akong magiging karibal, pabayaan mo sila, sige, panalo na kayo. Nangyari na sa akin yan before, dati. 7 pa kami. Natawag sa amin, itong animals na nagkakagawa sa isang bangus. Diba? Ako yung tinawag na yun eh. Ako yung yun sa kanila eh. Meron yun, may baboy, may pusa, may chimpanzee, may unggoy, may tuko, may gorilla. Natasan ko yun. Meron akong yung naging-karibal. Ang ginawa ko, nagpakaya ako. Kaya nagkagustuhan sa akin yung bangus. Pinaraya ko yun. Ayoko kasi ng gulo. Kristyano tayo, ayoko ng may pag-away. Kung tayo kasi sa babae na hindi pag-away, no. Kung may pamilya ko, yung nalagabyan ng pamilya ko, sige, go ahead. Punta tayo ng korte. Pero huwag naman sana mangyari. Kasi, pag lalaban mo hindi sa'yo, hindi pa sa'yo yung babae. Parang ang dami ka na pag-awal sa kanila mo para lang sa babae. That's foolishness.
masama. Yung ginawa yung pagiging, iniyakan sila, bahala sa buhay nila. Wala sila mag-away-away doon. And wala nakakuha sa house. Yung bangus, nagpunta ng LA, California. Hanggang ngayon, wala. Ni isa sa amin ito, wala. Purihin pa ngayon, may girlfriend na. Mas maganda pa dun sa bangus na yun. Yung girlfriend ko, tao yun. Kasi, ito magkakaroon tayo ng tribal sa isang babae. Ang mangyayari yan, magkakaroon tayo ng hidden agenda laban sa tribal. Na Kristiyano, which is hindi ka looban ng Panginoon. Ano magiging iba sa ng Panginoon? It will hurt you in the day of the Lord. Kaya may gawa ng pagdala dyan, ay ako sila, ano kayo dyan? Mag-pray ako ng akin. Kung wala nang bigay sa akin pa rin, hindi nyo pa rin ako sa Panginoon. Uy, yan, yan, bigay. Diba? Kasi hindi tayo nagkano, hindi tayo kumata sa mga kari-kari na yan. Kakasala na tayo. Ayoko sa panahon ng Panginoon ba na it will hurt you in the day of the Lord. Last, hides from you the face of the Lord. Na kapag kasi nagkaroon ka ng hidden agenda sa kaibayan mo, diba? Yung Panginoon, dami siya gawa ng hindi maganda at dami siyang ito siraan yung face ng Panginoon. Magkatago. Hides from you the face of the Lord. Isaiah 59:2. But your iniquities have separated between you and your God. And your sins have hid His face from you, that He will not hear. Na kapag ikaw nag-pray ka sa Panginoon ng something, dito tuloy ng Panginoon. Kasi nga, meron tayong hidden agenda na ako kapatid. Nagpipista. Ito na yung blessing, ito na yung answer prayer, hindi pa natulog ng Lord. Pwede naman pabilisin ng Lord yung mismong answer prayer, pero pinabagay na dahil sa hidden agenda natin, lagi natin eh. Diba? Pinabagay, wala, tinaguan at ano na yung siya, hindi naman totally tinaguan. Kumbaga, hindi niya tinugol yung mismo prayer message natin. Hindi niya tayo pinakimessage tayo na yan ang masakit sa buhay natin Kristiyano. Lalo sa mga nag-slide, masakit po yun. Hindi kong nag-preach, hindi na siya sinasamahan ng Panginoon. At kapag tayo Kristiyano, kahit man sa church tayo, nagkaroon tayo ng hidden agenda, dapat kay kapatid, dapat kay pastor, hindi na tayo sasamahan ng Panginoon. Diba? Yung mismong Holy Spirit, nabibig. Kumbaga, hindi ka natin lumabig, hinahayaan na lang yung gawin gusto mo. Ephesians chapter 4, verse 30. If I'm not mistaken. And grieve not the Spirit. Hindi natin mga boss dito yung Christian. Ay, yung mga basahan ng Pagkulang Christian. At ipiniluwag ka sa Panginoon. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ano pa sa verse 31? All bitterness. Isa sa mga points natin kung bakit nagkakaroon ng hidden agenda yung mismong kapag-Christian sa mga mananampalataya, and wrath, hatred, and anger, and clamor, and evil speaking. We put away from you all malice. What is malice? Yung desire na gawan mo na masama ang kapwa.
kriminal at ikabultuloy sa ating mga Kristiyan. Kasi walang natitisip kung walang titisot eh. Right. Wala namang papate kung walang papate. At hindi siya papate kung wala siya kung diba? Hindi siya papate kung wala siyang hidden agenda na diba? Think about this, brethren. Kung meron po tayong hidden agenda laban kay kapatid sa Panginoon, it is better to surrender them right now. Right. Amen. Bakit? Yung mga naging consequences ni David, pwede natin maranasan. Hindi naman exact sa consequences na naranasan ni David, pero diba? Post ka natin, number 1, David's consequences, number 1, David's firstborn child from Bathsheba died. David's firstborn, yung unang anak nila ni Bathsheba sa kasalanan. 2 Samuel chapter 12, verse 15. And Nathan, nakita natin si Nathan. Ayan, si Nathan. Isa sa mga Levita, away ng Panginoon yan. If I'm not mistaken. And Nathan departed unto his house, and the Lord struck the child that Uriah's wife bare unto David, and it was dead, sick. Verse 18 na, talong po tayo. And it came to pass on the 7th day, kasi 7 days siya na lalaki para sa anak mo, prayer and fasting, that the child died. The women nagkaroon ng hidden agenda laban ni kapatid kung si David at nagtagumpay siya. What he did? His firstborn child died. Masakit mamatayan ng anak ko niya. Napakasakit kung mamamatay si Aling Ray. Wala na kami kukulit eh! Wala na kukulit ni Aling! Number 2. Amnon, the firstborn of Ahinoam, raped his half-sister Tamar, the daughter of Maacah. Post tayo dyan, 2 Samuel chapter 13, verse 10. 2 Samuel chapter 13, verse 10. And Amnon said unto Tamar, bring me meat unto the chamber that I may eat of thine hand. And Tamar took the cake which she had made, and brought them to the chamber of Amnon, her brother. Verse 14. Howbeit, he would not hearken unto her voice, but being stronger than she, forced her and lay with her. Diyan na po ito niya. Wala pang word na rape, pero diyan na niya yung tinatawag na rape. Kapwa niya kapatid, sarili niya kapatid ni rape. Ito pa, and was killed by Absalom, Tamar's brother. Kapatid ni Tamar. 2 Samuel chapter 13, verses 28 and 29. Now Absalom had commanded his servant, saying, mark ye now, when Amnon's heart is merry,
ate with wine. Kapag lasing na si Amnon, and when I say, next po, thank you, unto you, smite Amnon, then kill him. Fear not. Okay, matakot. Sabi ni Amnon sa mga alagad niya, have not I commanded you, be courageous and be valiant. Verse 29. Ito na. And the servants of Absalom did unto Amnon as Absalom had commanded. Hindi man direkta pinatay ni Absalom si Amnon na lumahas sa kapatid niya patay. Pero siyempre, siya pa rin yun. Siya pa rin ang pumatay. Sipin mo may anak ka, nagkakahasaan ang kapatay. Dahil sa consequence para sa iyo, dahil sa mga puso ng kapatid, hindi ka magiging na siya. Diba? Napakasakit nila ako, magkaroon ng anak na gano'n lang yan. Anak ko, napakasakit. Di nyo alam yung naramdaman ni David. Yung sakit! Ang sakit pa lang, gumawa na sa mga pangatlo, Absalom, the son of Maacah. Yan. Rebelled against David and hunted him down to death. Sarili niyang anak, hinanting siya. Sarili mong anak, isipin mo, hinahanting ka, gusto kong patayin. 2 Samuel chapter 15, verse 14. Ayun, and David said unto all his servants that were with him at Jerusalem, arise and let us flee. Takbo tayo, malis tayo dito. For we shall not else escape from Absalom. Make speed to depart, lest he overtake us suddenly and bring evil upon us and smite the city with the edge of the sword. Sipin, anong scenario ba sinabi ni David yan? Kasi tinutugis na siya ng kanyang mismong anak. Napakasakit mo. Anak mo sa kapatid. Dahil lang sa yung palengkungan ng pagkakasama ng gawa natin na hindi man ito exactly, maranasan po natin ibang bagay. Kung pwede maliit, kung pwede malaki sa Panginoon po yan. Yung nakagandahan sa Panginoon, merciful pa siya. Merciful siya. Diba? Pero kung tayo sobra na, ayaw natin tatangan sa kapatid sa Panginoon. Ako. Baka kasing sakit niya na maranasan ko. Kristyano po tayo. Mamahalan po tayo. Huwag tayo magturuan. Ikaw nga hindi ka man nagmamahal ng kapatid eh. Luso eh. Tingin sinasabi ko kanina eh, pessimism eh. Tingin tayo ng tingin sa mali ni kapatid. Ano nagiging tendency? Nagkakaroon tayo ng hidden agenda namin ni kapatid. Nag-aasala na tayo ni kapatid. Lumago tayo spiritual? Hindi. Hindi tayo lumago spiritual. Hindi pa nag-is ang Panginoon sa buhay natin. Diba? Na imbis na magkakaroon tayo ng kaalaman sa Panginoon, nagkaroon tayo ng mga mali ni kapatid. At yun ang tumatak sa isip natin, at yun ang nag-udyok sa Diablo. At ay gamitin niya laban ni kapatid. Diba? Hindi naman niya tayo totally i-focus masaniban. I-obsess lang niya tayo. Ito ginawa ni kapatid sa iyo. Ito si kapatid. Mas magaling pa sa iyo. Mas magaling pa sa iyo. Mas maganda pa sa iyo. Ano siya ng Diablo? Wag tayo kanina. 1 Peter chapter 5 verse 8. Kaya Christian Panginoon. Be
sober. Be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Wala na, pag tayo nag-away-away dito sa church, ginagamit na tayo ng job ng pare-parehas, tuwa-tuwa ng job din yan. Malulungkot pa si Pastor Alex yan. Diba? Huwag namin hayaan ng Diablo. Nautsokan tayo magkaroon ng hidden agenda natin kapatid. Kundi pautsok tayo sa Panginoon. Provoke one another unto love. Hebrews chapter 10 verse 24. Let us not consider one another to provoke unto love and to good works. Utsokan natin yung bawat isa na magawa maumuling bagay. Diba? Na kapag si kapatid nagkaroon ng achievement, kung si kapatid man mas maganda na sa'yo, pumili mo siya. Kung mas matalino si kapatid, kung kaya ni kapatid, hindi mo kayang gawin, pumili mo siya. Alin mo siya, encourage mo siya, pumili mo siya. Lucy! Tama. Diba? O, hindi ko kaya magiging pastor, Pastor Alex, hindi natin kaya. Kaya huwag tayong naibig kung meron nagbibigay sa kanya, nakaabot sa kanya. Ang problema kasi, kung wala naman palataya, naibig pa sa pastor, na binibigyan ng ganito, binibigyan ng ganyan, binibigyan ng ganyan, binibigyan ng ganito. Ay, para dyan. Yari tayo sa Panginoon yan. Diba? Kaya ganyan din tayo, mga magagawa, kung nagpastor na tayo, huwag tayo naibig sa kapatid natin. Diba? Para sa teaching tayo, diba? Bakit? Masabi ng Proverbs chapter 19 verse 1. Tama ako. Proverbs chapter 19 verse 1 ay yung false balance is an abomination of the Lord. Proverbs 11:1, a false balance is an abomination. Diba? Maging balance tayo. Balance tayo sa pagtuturo. May mga tayo na matagal ako, may mga tayo na naiintin ako. Ganun din dapat tayo. Ganun din sa trato. Diba? Yung iba, napapakain ni pastor. Para lang siya mapupurihan ni pastor. Si kapatid, kawawa, gutom na gutom. Kaya gutom na gutom si kapatid, hindi niya binibigyan. Si pastor pa rin binibigyan niya. Para, binibigyan niya siya para sa sarili niya. May taas, yung kanyang sarili. Ano dapat? Hindi na si pastor ang dapat na ibigyan si kapatid din. Kaya pagka nagpapakain, dapat hindi na si pastor, dapat magpapakain tayo para sa lahat. Kaya ginagawa ng mag-asawang pastor, kaya natin Jim. Diba? Hindi na sila nagpapakain ni pastor, nagpapakain sila para sa lahat. Kung walang man yan, masumobra, diba? Nakita po natin ang heart nila for all these years. Ngayon po, luluwas din sila, pupunta Thailand, mabilis po sila. Mabilis po natin sila, including Ate Jenna. Mabilis po ni Ate Jenna yan. Diba? Nasama. Pray po natin na makasama sa Ate Jenna. Pray po natin. At imposible, pwede naman po mangyari yung lahat ng pwede po mangyari, masama si Ate Jenna, at Pastor Ricky, kaya pwede mangyari yun, imposible. Diba? Kaysa naman magkaroon tayo ng hidden agenda, dapat tayo na Pastor Ricky, kaya Ate Jenna. Diba? Encourage natin. Diba? Kristyano, yung mga hidden agendas laban kay kapatid sa kaso lang sa Panginoon. Hindi natin ito nilalago. Hindi natin ito nilalago. At hindi lalo ikapiplace ng Panginoon sa buhay niya. Kristyano, let us confess our hidden agendas
laban at kapatid. Kung meron tayong naging purpose doon sa puso natin, kung meron man tayong nagawa ng kapatid, laban sa Panginoon, i-test ko natin. I-test ko natin yun. Yes, nadanas po tayo ng consequences like David. Mas matindi naman yung Judas. Diba? Mas matindi yung Judas, pero bakit siya hindi mararanasan niya? Pakamatay. Diba yung ibang Kristyana sa sobrang kalungkutan, masasabi niya, ganun niya gagawin kasi God's faith tayo. Pero Kristyano, diba? Kaya po natin, ikaw po tayo ng realization. Lumalago pa ako sa ginagawa ko. Nabibis pa ang ginagawa ko sa ginagawa ko sa ina-attitude ko na Karoon po tayo ng realization. Ang Panginoon, ipalakapya. I repeat. Kaya pinakamaliit na alikaw sa tinawupuan natin siya, kita-kita na Panginoon. Yung puso pa kaya natin. Kasi idol, search mo ito. So, kapatid, magkakapatid po tayo sa Panginoon. Kung meron po tayong hidden agenda or masamang tingin dapat kita kapatid, confess po natin sa Panginoon. Learn to confess them before exposure. Kung susumbong mo ako, Pastor Alex, dahil sa ganito pangangaral ko, confess ko sa Panginoon. Kasi tayo, kung ano yung nabasa po natin, kung ano yung in-imply ng Panginoon sa atin, ng Holy Spirit sa atin, yun yung papangalan. Kaya i-claim na yan, mahal. Ganun din sa bawat isa sa atin. Diba? Diyan nangyayari yung mga sumbong-sumbong na mali. Diyan nagkakaroon ng disfellowship sa mga ganitinin agendas. Confess po natin sa Panginoon. Let us learn to confess everything. Hindi kapatid. Pagnanasa ay kapatid. Galit kapatid. Pessimism di kapatid. Puro mali na lang yung nakita natin. Hinahanap natin yung kapatid. Learn to confess. Para po tayo, maabot po natin yung kalooban ng Panginoon. Wherefore, being not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ephesians chapter 5 verse 17. Kalooban ng Panginoon, Hebrews chapter 11 verse 24. Provoking one another unto love. Magtulungan po tayo. Kami ni Ate Jenny, pinipili na matulungan ko siya sa kanilang project sa Lord's Fellowship. Kasi ayan, kaya kami dito kapag nawala si Pastor Ricky, nakaalis na po siya dito sa Pilipinas. Marami po tayong plan. Mga kapatid, lahat sa atin, even Kuya Charles, Kuya Jeric, si Jeric dito, mga workers, Pastor Carlo, marami pa tayong plano ng isip para sa kaluluwalhati ng Panginoon. Huwag po natin hayaan na tutsukan tayo ng Diablo na magkaroon tayo ng Diyos sa atin. Kristyano, isa tayo ng goal. United tayo, tama? Diba? United tayo sa isang purpose. Mabigyan kaluwalhatian ang Panginoon. Yes! Pamagitan ng ating unity with love. Amen. Amen? Let us close in prayer. Tayo lang ito. Lord, salamat po. Kami po ay napalalakan naman sa white ng kanish ng Isita. Nasa po ay David sa kanyang ginawa kay Uriah. Ito po ay maging eye-opener sa amin. Yung mga consequences na naranasan ni David sa kanyang paggawa ng masama laban sa kanyang kapatid sa Panginoon. Ito po ay maging eye-opener sa amin. Para po
tayo at para po kami ay Panginoon pasaway. Matutunan po namin i-confess. Matutunan po namin ilapit sa lahat ng ikit namin ikapatid, galit, pagiging negatibo, pagnanasa. Lord, matutunan po namin ilapit sa iyo. Yung kung naman nilalaman ng puso namin. Upang sabihin pa rin Diyos, matuto po kami kumontrol. Matuto po kami magmahal. At makapag-ikot kami, Panginoon Diyos, sa iyo ng walang dinadalang bigat. Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala namin. At habang na kayo nakapagin ang bawat isa, natawagin ko po si Pastor Carlo para sa pagpapatuloy ng ating pagkakas. Thank you very much. Pagpatuloy po ng panalangin po, salamat po Panginoon sa pamilya na muli niyo kami Panginoon pinaalalahanan sa pagitan ng iyong senta. Thank you Lord sa ginamit niyo po ng preacher Panginoon sa Parang Mark sa pag-deliver ng message ko ngayon po pamilya ko. Dalangin namin Panginoon na magkaroon po ng unity and bawat sa mga nakakapakinig ng mensahe ko na ito Panginoon. Dalangin namin Panginoon na mag-iba po ang pagmamahal sa isa't isa. Hindi po ang mga nakita namin doon sa mensahe. Hatred, panitira sa bawat isa. Hindi magkaroon ng unity, magkaisa sa isang layunin upang mag-glorify. Walang iba kung hindi ang aming mahal ng Panginoon. Lord, namin po bawat isa sa aming pagawin ko. Kaya hindi po Lord mga nasa mga kayo po sa mundo ko para mag-ingat po sa iyo. Hindi sa aming pastor Panginoon, sa Alex, sa bansang bayan. Namin niyo po siya Panginoon, kaya hindi po ang mga mahal namin mga membro na kasama po dito sa Alex. O Lord, bawat isa po Panginoon, natin po ang service sa Secret Santo, amin pong pag-isa ng mga bahay. Lord, natin ang mga puso, ang lahat na ito ay binabalik namin sa mula sa tulong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, lahat po tayo, amin po ng thank you, Lord. Thank you, Lord, for saving our soul.